Yung pagiging ina po ninyo, no? Isa lang yung anak ninyo. Yes. Siyempre, marami kayong mga disappointment sa anak po ninyo. Oo, hindi alam ng tao talagang naging malalim ang gap namin talaga. To the point, nagsumpaan kami. Kasi at that time, nung umalis na ako, sabi ko, anak, wala na ako sa showbiz. It's not forever na ako ang magsustento sa'yo. You're at your right age. 23 na siya noon. Sabi ko, dapat pa nga, 18 years old, katulad sa States, wala ka na. Nandyan ka na, may sarili ka na. O dalawa na yung anak niya, 8 years old at saka 3 years old. Eh sabi ko, kung ako lagi ang magsustento, wala hindi pwede yun, it's unfair. Sabi ko, hindi ko hiniling na magkaroon ka ng mga anak, tapos magkahiwalay pa sila dahil of course yung pangalawang anak niya ngayon ay nandun sa nanay niya, yung panganay niyang anak, iba kasi yung ina, nandun ngayon sa nanay ko. So sabi ko, nasa iyo na. So isinumpa niya ako. Ano sinabi sa inyo? Talaga, to the point na sinabihan niya ako, napakasama kong anak sa nanay ko dahil hindi ko daw, matulungan ng nanay ko, which is, lingid sa kanya, hindi niya alam na nagsusustento pa rin ako sa nanay. Yun nga lang, ayaw kong malaman niya. Kasi pag nalaman niya kasi na nagbibigay pa rin ako sa nanay ko, hindi na siya ngayon magsusuporta sa nanay ko, since nanay ko naman nag-aalaga sa panganay niya, di ba? So isinumpa talaga niya ako, napakasama ko daw anak sa nanay ko. At napakasama ko daw nanay sa kanya at napakasama ko daw na lola sa mga apo. Bakit ko daw pinabayaan sila? Sabi ko, you're at your right age. Sabi ko, hindi na forever na magde-depend ka sa akin. Lalo na ngayon, wala na ako sa showbiz. May sarili na akong buhay ngayon. Talagang very firm ako. Talagang sinabi kong no, no. So wala siyang choice. At that time, pumasok siya sa isang nag-waiter siya sa isang Japanese restaurant. Pinagtatawanan daw siya, natural, mga taga-showbiz, yung mga, mostly mga, di ba? Kasi kilala siya ng anak ko. Sabi ko, pagtiyagaan mo, wala kang pinag-aralan. Dahil by that time na pinasok kita sa school, 3 times siyang umalis. Kung kailan pa ako nagbayad ng tuition fee. 3 times! Pumunta sa Tugigaraw, pinag-aral ko na naman doon, tapos pumunta na naman doon, pinag-aral ko, pang-4, that's it. Sabi ko, so wala kang pinag-aralan, so alangan naman na maghanap ka ng mas matinong trabaho. And then later sabi niya, Mami, tinanggal ako sa trabaho ko. Of course, dahil hindi siya sanay, no? Diba? And then later sabi ko, ano ngayon anak? Pero meron pa akong ibang trabaho. Excited naman ako. So ano anak, sabihin mo sa akin? Valet parking boy po ako. Sabi, good! Akala niya siguro, lalaitin ko, o kaya akala niya siguro, magiging yung puso ko, di ba? Akala niya, hindi ba, ayoko, istigil mo na yan, hindi ba, padadalhan kita, akala niya, ganon. Hindi, sabi ko, that's good enough, I'm proud of you. Hanggang sabi niya, Mami, mas maigi sa abroad na lang ako magtrabaho, kasi doon, hindi ako kilala. Kasi nagsasuffer na rin yung na, I wish na hindi ako anak ng Mystica. Kahit anong pinaggagawan ko ngayon, kahit mamulubi ako, whatever, sana hindi ako anak ng Mystica. Kasi yun ang binabato sa akin. Nilalait ako dahil bakit daw anak ni Mystica nagtratrabaho na ganun waiter o kaya valet parking boy. Parang yan na nabalitaan din ang intriga sa inyo dati, no? Ang sabi ko sa kanya, anak, hindi nangangahulugan na porke anak ka ni Mystica, hindi ka na pwedeng magtrabaho ng ganyan. Sabi ko, yeah, to show them na, bakit marangal naman na trabaho yan? Ano mas gusto mo, mag-call boy? Di ba, nasa yung choice dahil wala ka pinag-aralan. Pero sabi niya, Mami, mas maganda na lang, pumunta na lang ako ng abroad. Very good, anak, gawin mo. So, pagbalik ko dito, one day, paalis na rin. Kung talagang ako, pwede ko naman siyang i-stop, di ba? Pero hindi, go ahead, anak, para maranasan mo rin kung gaano kahirap ang mawalay sa sariling pamilya at mga anak. Dahil yun ang ginawa ko noon. At lagi mo akong sinisisi, bakit kita iniwanan? Bakit tiniis kita nung maliit kita? Ngayon, mapapasayo ang sitwasyon. Ngayon, alam niya kung bakit. Tiniis niyo bakit po? Tiniis ko. I had to teach him a lesson. Dahil kung hindi niya maranasan yon, hindi niya alam na ganito pala ang reality ng buhay. Magdedepend siya for the rest of his life sa akin. So ano inaasahan niyo magkikita kayo?
Well, as of now, dahil nga sa sinabi niya na, Mami, wala namang napupuntahan yung pera ko, kundi doon lang sa asawa niya at doon lang daw sa lola niya. Dahil of course yung lola ang nag-aalaga. Ang natitira na lang daw sa sweldo niya, pang sabon, pangkain pa minsan-minsan. Sabi ko, ganun ba na? Well, total, nag-sorry ka na sa akin at naranasan mo na rin kung anong naranasan ko noon, na-realize mo na ganyan pala kahirap ang magtiis na hindi baling mawalay ka sa pamilya mo, basta gawin mong lahat, mabuhay mo lang sila. Well, at least now, na-realize mo. So, it's up to you. Gusto mo ba? Umuwi ka na? Ako bahala sa'yo. Magpadala ako sa'yo ng pantiket mo. Binayaran ko pa yung niya. Of course, dahil hindi niya tinupad yung kontrata niya for 2 years, dahil wala pa siyang 1 year. So, sabi ko, sige, magkano? Bayaran ko kung magkano penalty mo. Mauwi ka na lang dito. Dahil hindi natin alam na anytime something will happen. Sana hindi naman, di ba? At least kahit papano, andito ka sa tabi ng pamilya mo at mga maliliit mong anak. So, yun, uuwi na siya. Focus na. Yung sa inyo,